50 pesos na entrance fee dito sa Casa Peregrine sa San Mateo, Rizal. Papakita namin ni Ebob sa inyo today kung ano bang meron dito sa Casa Peregrine. Alam nyo ba, wala kaming ginawa kundi mag-feature at mag-take ng videos for memories at i-upload sa archive namin. So ayun na nga, simulan natin sa umpisa. Hello guys! Pupunta kami Casa Peregrine! With Ebob! Bago pa lang pumutok ang liwanag ay bumiyahe na kami ni Ebob para maabutan ng Sea of Clouds noong February 14, araw ng mga puso. Masikat na yung araw, ang ganda na yan talaga! This time hindi kami papayag na di maabutan ng hamog kasi yung huli naming punta 3 years ago, wala kaming naabutan na Sea of Clouds pero sulit pa rin naman dahil sa view. Si Ebob ko, wala pa kami sa destination pero enjoy na agad sa biyahe at sa view pagtungtong namin ng Antipolo. Actually, sa part na to, lamig na kami paakyat dahil bukod sa maraming puno ay February namin ito tinake. The best talaga mga daan dito sa Antipolo. Na-realize namin ni Ebob na parehas pala kaming walang dalang cash. So pinag-withdraw ko muna si Ebob sa 7-Evelyn. At nag-feature pa talaga siya. At dahil sa lamig, napasiar na rin ako. Nakalak ba? Ilang oras pa to? 32 minutes na lang. Pwede rito, boss? And then ayun, back to biyahe na ulit kami ni Ebob. Share ko lang din pala yung mga daan na na-enjoy ni Ebob ko sa biyahe. Wala pa kami sa mismong casa, pero dito pa lang, busog na yung mata ni Ebob sa fog. Hindi kasi kami nakakita sa nabotas ng fog, kaya para kaming bata pag nakakita nito. Ha ha ha! Maya-maya pa, ay nakita na namin ang mga signage that point us to our destination. So finally, after 1.5 hour, nandito na kami sa Casa Peregrine. Dito lang si Ebob. Nagpark lang siya saglit. Dito lang rin kami nakipark sa mga bahay sa labas ng casa dahil may connection na rin naman sila sa mga nagbabantay sa loob ng casa at puno na rin kasi ang parking sa ibaba. By the way, ang cute ng mga aso din eh. Sakto nga itong naparkingan ko kasi nasa ilalim ng puno so hindi nakabilad ang motor ko sa araw. May free shuttle yung casa pababa dito. Sa ngayon, alam niyo na kung bakit may sariling shuttle ang Casa Peregrine para ihatid ang mga tao pababa. Kasi sobrang steep talaga ng daan, madulas at delikado, lalo na kapag umuulan. Kaya mas safe talagang sumakay na lang ng shuttle. Parang bro ako naman dito. Akong bro. Pero, carry on. 6 AM in the morning. Pagdating namin sa ibaba, makikita agad ang entrance. Maaga pa lang pero ang haba na agad ng pila. When it's your turn, ililista lang yung name nyo sa logbook. Tapos magbabayad lang ng 50 pesos per head para makapasok. And then, pababa po ulit tayo. At pagbaba, ayan, makikita nyo agad ang Sea of Clouds. At meron din sila mga bangos na orange. Meron ding mga treehouse na pwedeng akitin para makita ang view pero kailangan mo muna pumila lalo na pag maraming taong gusto ring magpa-picture sa taas. Itong mga bahay sa taas ng puno ay 4 na katao lang ang pwedeng umakyat kasi baka bumagsak tayo. Kahit medyo matagal kami naghintay ni Ebob ay sulit na rin dahil marami-rami kaming pictures at video sa taas. Kagaya na lang nito. Grabe. Look at this view guys. Grabing kapal ng fog. Para akong nasa paraiso. At ito naman ang view mo pag bababa ka na from the treehouse. Medyo mahamog na. Wala tuloy kaming makita na We don't have to go to Tagaytay pala. Just explain. Nga pala guys, kapag weekends kayo nagpunta,
Expect nyo na maraming tao talaga, especially kapag araw ng mga puso. Aside from the treehouse, may mga iba't ibang lugar din kung saan kayo pwede magpicture. Katulad na lang nitong heart bench, kung saan pwedeng magpicture sa mga couples. Syempre, nagpicture din kami. Dahil sa ganda ng lugar at ambience, dito ko na rin naisipan na ibigay kay Eva ang promise ring na binili ko for her. Promise rin ko yan. Hindi pa ito wedding proposal, pero kabado na ako at parang naiiyak. Then I saw her reaction. Pati yung saya at gulat sa mga mata niya. Lord, this is the woman I wanna be with for the rest of my life. Sa tagal naming nakapila, medyo umaakit na yung pag at pawala na. Pero okay lang, at least medyo visible na ang magandang view. Itong si Ebab nakasimangot na dahil sa tagal at dami ng tao. Gusto na niya matapos para makakain na. Medyo matagal kasi magpicture yung lalaki dahil medyo mabusisi siya. Tinuturuan niya rin yung mga tao kung anong pose ang gagawin. Kaunti na lang at next na kami. Pati ako honestly medyo naiinip at gutom na. Ito yung mga bagay na pwede nyo i-expect lalo na pag holiday. When it's our turn, satisfied naman kami ni Ebab. Sulit ang paghihintay. One thing you should expect din pala is laging punuan ng kainan dito, lalo't holiday. Nag-try kami maghintay ni Ebab kahit 30 minutes. Babe. Titignan mo dyan. Tumingin na lang ako ng mga bangus na orange, pantanggal inip. Pero dahil gutom at inip na kami, naisipan na lang namin na umalis at maghanap ng mga kainan sa labas. At ito na nga, pakit na kami ni Ebab. At dahil pakakit ito, struggle is real talaga. Si Ebab nagpatulak na sa akin. Mabilis pa naman hingalin to at di sanay sa lakaran. Ay ka pa dyan. Grabe, ang hirap ang makita. Ano, kaya pa? Maya-maya pa, ay hiningal na nga siya ng tuluyan. Dahil kung nakakapagod mo ba sa kasa, mas nakakapagod ang paakyat. Kalagitnaan ng aming biyahe ay may nadaanan kami ni Ebab na nagtitinda ng Penoy. Natakam si Ebab sa Penoy kaya nag-stop over muna kami. At ayun, binili ko siya ng balot. Kung palamig rin kami, kaya di na namin alam kung kaya pa namin kumain. In the end, we decided na sa 7 Evelyn na lang kumain dahil wala na rin kaming makitang kainan sa labas ng Casa Peregrine. Nag-text na rin kasi ang mama niya na dumiretso sa birthday ng kapatid ng lolo niya sa resort at doon na kami kumain. At dito na nagtatapos ang aming vlog. Salamat sa panonood!